Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, okay, so off-chess na tayo. Basa tayo sa off-chess. At merong nag-post ito ng saloobin tungkol sa kanyang kapatid dahil sa di nagustuhan ng kanyang regalo. Basahin natin to. Sabi daw, hindi satisfied ang kapatid ko sa new phone na regalo ko sa kanya. Okay, so ito sabi niya dito is birthday ng kapatid ko. Nag-leave ako for work days. Days prior, sabi ko paki-vlog schedule, tapos bigla di pwede daw. So I spent the day na lang contemplating what gift to buy. Binilhan ko siya ng bagong phone dahil yung isa sa wishes niya. And among other options, yun na lang pinili ko since medyo nagtitipid ako. 26K yung phone. Oh, mahal yun ng 26K ha. For sure, ang ganda na ng phone. Diba? Ano yun? Ang ganda ng quality. For sure. Pero hindi ko alam anong brand yun. Pero sige, tuloy natin. Tapos, sinamahan ko ng bag dahil sa pasok na. Tapos, lumabas pa kami for dinner. Nasagot ko lahat. Wow, bongga, sana all in all, na iti-treat yung family. Pero sige, narinig ko na hindi satisfied ang lakad at hindi gusto yung phone na binili ko dahil di daw siya ang pumili. Bakit? Bakit ganun? Bakit? Paano hindi satisfied na bakit gabi na siya dumarating sa bahay, nakakapanlumon at nakakagalit na nakakaewan. Guess ko na may tampo siya kaya siya yung kailan suyuin. Pero hindi pa sobrang naman yun. Can just be grateful or appreciate man lang. Dati nung binibig ko siya ng iPhone na ako mismo nag-offer na yun, offer yan na bilhin, ayaw niya daw ng Apple. Bakit? Kaya di ko na yung consider ngayon, tapos ngayon biglang ihirit ng ganun. Totoo lang, gaming laptop nga bibiling ko dapat, pero 200k difference din kaya ng phone na lang muna. Saka na lang yung iba kapag umuwi na siya ulit at naging okay kami. Iba talaga nagagawa ng environment. For context, more than 1 year siya hindi umuwi ng bahay. At doon sa pamilya ng BFF. Oh my God. Ay. Ano bang gusto niya? Diba? Alam mo, kung tutusin, 26,000 phone, okay yun. Satisfied na ako doon kung tutusin. Pero, iba daw ang nagagawa mga Gen Z's, men. Means na ako, men. More than 1 year, hindi siya umuwi ng bahay at doon sa pamilya ng BF na nakatira. Na hindi ko gusto. Oh my God. Nakakainis pa. Parang itong kapatid ko na isa tinatolerate o hinahayan lang na para bang okay lang yung ganitong attitude. Tapos, pag ako nagka-petty na hindi na may bibigay sa kahit ako pa masamang ugali. Diba? Tapos hindi ako showy, palakibo, or emotionally expressive na tao, kapatid, diba? Hindi nakukuha sa akin yung words of affirmation na usual na lambing. Tapos kaya i-express it by giving and providing. Yun ang expression ko na love and support, na kapag may request o hirit, di ko dinideclare na ako na bahala. Hindi na dinideclare. I'll just do it. And then, boom! Surprise! Wish granted. Diba? Nakakapagod na may paraan lahat na responsible. Tapos may mga delay o hindi lang ang mabigay agad. Sumbat na, nakakasawa, nakakadala, nagbigay ng mga tao walang appreciation. Diba? Parang alam mo yung nakakainis, ganyan ako, ultra-dis ko naman to. Alam mo yung mga taong ganyan, ewan ko, hindi ko alam. Tapos, wow, sino ba to? Yung sabi niya, more than 1 year. Sige, tumira ka sa
sige, kung gusto mong, na doon siya tumira sa BF niya, go. Pag yan, ito masasabi ko lang dito sa itong context na to, itong sentence na to, pag ito nabuntis, bahala kayo sa buhay niyo. Ako, OP, dito pa lang sa context na to, itong 1 year na hindi siya umuwi sa bahay, sige, kung gusto niya pumilang beer niya nakatira, go. Tumira ka sa boyfriend mo. Tingnan natin kung magtatagal ka doon. Yun lang yun. Ay, haamunin ako doon. Leche. Di ba? Yung mga inutil na ganyan. Ano ba? Kaya nakakainis eh. Parang hinahamon pa to na 1 year na hindi umuwi sa bahay. Inutil. Yan. Sige, I challenge you. So, sino naman itong kapatid niyan? I challenge you. I challenge you. Kung tatagal ka ba sa ganyang BF. BF mo pa lang yun, Tapos, di mo pa nga asawa eh. Kapal ang mukha mo. Tapos sabi yung, binigyan ng 20 just, hindi ka satisfied. Wow! Sana lang, akin na lang yung phone na yan kung ayaw mo, di ba? Hindi eh. Sa'yo yan eh. Di ba? 26K, sana all, man. Sinasabi ko sana all. Ganito. Alam mo, ito. Di ako sa compare mo yung phone mo at yung phone ko. Ito sa akin either luma na to, na-appreciate ko pa rin. Pero, sige, baka sabihin mo sa comment section, hindi ko naman phone yan eh. Taka ka pala eh. Isa ka na, alam mo isa ka sa kalahating og ka. Tapos ikaw, gusto mo ito tapos hindi ka hindi ka appreciate yan. Ganyan ba ang mga ganyang nakakokote mo? Yung ba ang yung ganyan ba ang mindset mo? Di ba? Inis ka, isa ka rin pala ng isa ka pa yung 1 year boyfriend enjoyer eh. Naman to eh. Kaya naiinis ako sa ganyan eh. Ayan, ungrateful talaga ito. Katulad ng sinabi na dito, bawiin mo yung phone, napaka-ungrateful. Kahit hindi mabawi, cut off financially na, napaka-spoiled na bata. Nga ba? Yan yung mga spoiled brat enjoyer yan, hayop kayo. Dapat maranasan ang hirap ng trabaho para makapera. Yun nga yung diba? Pati yung bag, napaka diba? Ano bang gusto mo? Ganito, ganyan. Diba? Tapos di ka appreciate. Damn it, man. Pabili sa BF niya. Medyo na within ako sa kailangan niya i-please at suyuin leche. Ayan, sabi niya dito, bawin mo regalo at wag magregalo ng mahal. Ewan ko bakit yung mga iPhone tingin na sa lahat ay mamayaman na o sosyal. Hindi nila ma-appreciate yan kung lagi ka magbibigay. Oo nga kaya minsan talaga, pag iba dito, sabi niya dito, pag naka-iPhone tingin ng lahat mayaman. Naalala ko bigla yung dating katrabaho, umutang ng more than 100K sa iba. Umutang sa akin ng 50K, pero hanggang 20K lang. Sabi ko, after a week, phone niya, iPhone ng latest version, yung iPhone 14, sabi niya, bigyan ng jowa niyang pulis. Contractor lang naman at pinagbenta ng munggo. Ganun lang ang kamahal yung munggo. Ako nang sumasaw sa 9 regular, pinakamahal ng phone ko, binili ko is 26,999. Sale pa yun nung nabili ko. Yan. Tikisin na lang, tiksin na muna niya ng kapatid. Siguro naman nasa itsyo na yun na pwede niyang hindi na sustentahin. Or kung sustain man, nasa schooling lang yan, hanggang dun lang. After mag-graduate, tigil na. Yung ganun na yun, di ba? Nakakainis, naiinis ako sa mga ganito na, talaga. Sabi dito, sabi, last mo na regalo yan sa kanya. And then, cut any giver connection sa kapatid mo. Mahirap kasi sa Pinoy, laging nagbibigay.
Minsan kahit kadugo mo, they do not deserve shit. Diba? Unless it's like some emergency injury, etc. Diba? Ito, this is not coming from the piece of hate. Kapag nagbibigay ka kasi, naturally, bumababa respeto sa'yo. Lalo na mga kamag-anak. Next time, dapat dyan, full trip na lang ang regalo. Pahirapan niya mismo mga gadgets niya para matuto maging appreciate, diba? Yun ang ayan, sabi nito, nag-reply, yeah, gusto ko sana lumabas do some outdoor activity para new experience ko din. Hindi naman siya nakikipag-communicate sa akin. Simula nung umalis siya at doon siya tumuloy sa bahay ng pamilya ng jowa niya. Eh di doon lang siya tumira. Diba? Ihagis mo yung mga damit niya doon. Leche. Diba? Na nahihirapan siya ngayon kasi need niya magtrabaho. Kasi hindi daw siya sinusuporta. Wow! Ay ano tawag doon sa 26K? Yung sa phone. Tapos yung bag niya. Ano tingin mo doon? Hindi. Ano lang yun? Parang piece of trash lang pala yun. Tangina mo pala eh. Diba? Tangina mo pala. Ganun pala yung mindset mo. Eh di daw ka. Leche. Yan ang hirap sa iyo ng mga ganyan gusto suporta sige. Doon ka na lang sa don't ever, pag ikaw na frustrate, na argabyado yung jowa mo, don't expect wag ka na mag-expect na bumalik kayo dito. Diba? Nakainis ang ganyan. Nahihirapan na ngayon, need niya magtrabaho, tapos hindi daw niya susuportahan, wala naman nagbabaw sa kanya, umuwi. Pero ayaw niya umuwi. Never ko talaga din nagustuhan ng jowa, ng family ng jowa noon, dahil niya imbis sa pangaralan ang dating kinukonsintin nila na gano'n na ihabo yung tampo at hindi umuwi na mahigit sa 1 taon up to date. Yung makipag-usap sa akin, nakakabastos na, leche. Yung kapatid, isang parasite talaga, yung mga ganyan. Kaya misa talaga nababrainwash yung mga yung jowa niya. Tapos tolerate niya yung mga ganyang inutil. Diba? Yun nga, sabi, yun nga. Skip yung voluntary, not mandatory, is a grateful, take it back. Ayun okay, to tell your sibling, hindi dahil sa gusto na sumbatan sila, pero lumugar sila ng topic. If your sibling is a grateful, tell her. Pag ganun pa rin, alam na, don't expect any effort next time. Ilan pa na siya, babae, ayun, sa biyat nakatira. Ewan ko lang kung pagbuntisan ma-realize ng ganito kahirap na bumili ng phone, lalo na pag may anak na siya. Kapal ang mukha niya pag nabuntis at bumalik. Tapos, papinggan ng gatas, anong bili mo nga ako ng yung gatas ang baby ko. Ganyan. Di ba ate mo ko? Fuck you, gago. Yan sabi ko. Yan ang bawi-bawi ng bisabi na pawi mo na pag hindi mo pinawi. Kasalanan mo na yan. Ba't ganyan yung kapatid mo? Sabihin mo yung yung napaka-unbeater na naman yun. Ako nga, working 6K na itong phone ko. Oh, yes! Totoo yun. Ito yung phone ko. Tingnan mo naman. Ito magkano to? 6,999. Ito naman nasa to. Ang estimate ko is nasa almost 10,000, di ko sure. Okay, so yun ang ko. Ito, I'm sure ko ito, 6,999 to. Tapos tapos sa'yo, 20, tapos hindi ka satisfied. Mahiya ka naman sa balat mo. Mahiya ka naman sa budhi mo. Tanga ka. Diba? Yun ang hirap sa'yo. Ini-insist mo yung mga ganyang yung kokote mo. Hindi ka nag-iisip. Yan. So, hindi ko na kinakausap. So, ang medyo na idol na yung mom is other sibling. Pinakita ko sa akin yung mom ko sa combo nila na wishlist na walang specified na brand for the phone. Hindi ko consider yung iPhone dahil last time sabi niya pangit ang Apple. Ayun niya, for me, operation na lang. Kasalanan ko ba hindi siya makapag-communicate na maayos na gusto niya? Diba? Yan, ito naiinis ako sa mga kaya ayaw ko ito-tolerate yung mga ganyang mga tao ngayon. Diba?
Diba, nainis ako nun. Bash mo ako, paki ko yung mga basher, leche. Yan lang masasabi ko. At nainis ako sa mga ganito. Yun lang ang masasabi ko. At kung sino mga dito, mga spoiled brat enjoyer dyan, mga paki kayo. Thank you. Same